alam po ba nyo ay meron po akong kalungkutan ngayon. Kaya lang po ay hindi naman po yung kalungkutan para sa ano. Kasi pagising ko, may pinaisip sa akin kasamahan ko, mga mga pastora. Sabi ko, Lord, bakit? Kaya pinag-pray ako. Hindi ko alam. Alam naman sinabi sa akin ng Panginoon, pero nalulungkot ako kasi nga matatanda na. Tingnan niyo. Yeah, tumatanda na yung mga lingkod ng Diyos ngayon. At parang titingnan po natin, marami naman po nag-a-arise ng mga kabataan. Ayan po. At marami na ngayon na lumalabas ng mga kabataan na ngayon ay pumapalit na doon sa mga matatanda na. So inaamin na namin nga, matatanda na kami. Pero mga kapatid, kahit na po anong mangyari, isa lang po ang dapat natin paniwalaan. Ang Diyos ay totoo. Totoo ang kanyang mga salita. Amen. So, ngayon po ay first Sunday ng July. So, pwede po ba ay simulan natin sa ano? Siguro basahin muna po natin yung ating pag-usapan sa Gawa chapter 17. Dito po tayo ay tutungo. So actually, hanggang ngayon po ay nandoon pa rin po tayo sa tema o sa ating pong pinag-usapan about sa repentance. Ngayon po ay ating tignan sa passage po ng Gawa chapter 17, verse 30 to 31. Ayan po, sa bandang huli. Okay, kung nariyan na po kayo, sundan po niyo ako. Sabi dito, sa mga nagdaang panahon ay pinalagpas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang mga masasamang pamumuhay. Verse 31, sapagkat itinakda niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito ay buong katarungan niyang gagawin sa pamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang muli niyang buhayin ang taong iyon at yun ay si Jesus Christ. So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, ay ngayon po yung panahon ng pamimili. Panahon, so ang ganda nga po ng title natin ng nakaraan. Ay, may title nakaraan. Kasi ito po, nakasulat sa akin yan. Are you ready? Para tatakbo tayo, no? Okay, bago tayo magsimula, simulan ko na yung video. Meron po akong video, pero balita po yan. Mga 2 minutes lang po siya. Pwede po ba i-play muna natin siya? At para, yan. Tatakutang magkatoo ang ulan ng isang manga artist sa Japan. Yayanigin daw kasi ng malakas na lindol at malaking tsunami ang Japan at Pilipinas. Ang sagot dyan ng mga eksperto, narito sa Frontline Report. Ilang linggo nang trending ang prediksyon o hula ng isang manga artist sa Japan. Sa 1999 comic book na base sa mga panaginip ni Ryo Tatsuki na The Future I Saw, nakasaad na July 2025 magkakaroon ng malaking bitak sa seabed ng Japan at Pilipinas. Magdudulot daw ito ng matinding tsunami. Yan ang sinisisi ngayon kaya tila iniiwasan ng ilan ang pagbiyahe ngayon sa Japan. Katunayan, bumaba sa 11% ang mga turista. Bagamat pinasinungalingan na ito ng Japan Meteorological Agency, marami pa rin ang naniniwala at natatakot. Nito kasing nakalipas na 2 linggo, 700 lindol ang naitala sa Tokara Island sa bahagi ng southern Japan. Pumapalo raw sa higit magnitude 5 ang mga lindol, kaya hindi na makatulog ang mga residente. Kung titingnan ang mapa. Amen. So bakit may balita? Basta ba't may balita kagad? At least nasa TV naman siya. Pero mga kapatid, pag binasa natin ng Bible, ay nga po yung binasa natin ngayon, parang titingnan po natin, ano paniniwalaan mo, yung Bible o yung balita? Yung mga nangyayari. Ano kaya yung paniniwalaan natin at ano yung ating susundin? Ano po?
Actually, sa atin po sa Pilipinas, marami po talaga ay nabubuksan na. Kasi po, napapansin ko po yan kapag meron ng mga piyesta, ay marami na po hindi na talaga sumasama dyan. Pero meron pa rin po, marami. Di ba? Meron ganun po. Talagang tumatalikod na po sa mga hindi po ayon sa salita ng Diyos, yung mabuting balita. Pero yung pag mayroong ganito po, kasi po ang Japan po ay, ito lang po nitong kahapon yun, di ba? Kahapon ba yun? O nung Biyernes? Kahapon, At 5 kahapon, O kahapon. Nag-aantay sila ng malakas na lindol. Pati sa Pilipinas, ewan ko, kasi sa kanila, for 1 week, di ba? Kaya nag-suffer po yung yung maraming sinisisi ng gobyerno nga, yung tungkol doon. Dahil ay bumaba po yung turista. Siyempre, bababa yung kita nila. So maraming mga tao natatakot. Pero mga kapatid, kung minsan pag nababasa tayo ng Bible, hindi ko alam kung natatakot tayo o naniniwala tayo o hindi. Kasi nga po, sa dami po ng mga bagay na nangyayari ngayon sa paligid, so hindi po, sabi nga po ng mensahe ka noong linggo, minsan binabaliwala natin at minsan yung mga tanda ng huling panahon ay hindi natin pinaniniwalaan. Parang hindi tayo natatakot. Kasi nga, bakit kanyo? Kasi nga po, marami po sa atin, tingnan po niyo, marami rin ngayong wala na naman, di ba? So, hindi naman tayo karamihan. Pero mga kapatid ay marami po. Siyempre, iba may dahilan kasi nagkasakit, may ubo, lalo na ngayon, uso po ang ubo, sipon. So, okay naman. Kaya lang hindi po natin pwedeng sabihin lahat ng alibay ay pwede po sa harapan ng Diyos. Kung talagang naniniwala tayo sa salita ng Diyos at kung tayo naniniwalang buhay ang Diyos, ayan, meron po tayo talagang gagawin. At minsan po ay kapag, hindi po ba napapansin natin sa ating sarili, kapag tayo merong gustong gawin o merong gustong maganap sa ating buhay, makuha, ayan, makamit, di ba? Lahat yan ginagawa. Iba nag-overtime, iba talaga ginagawa lahat ng paraan para matupad ang kanilang mga pangarap, mga ninanais sa mundong ito. So, pero pagdating po sa spiritual na buhay, hindi po ba, ay mapapansin po natin, hindi naman lahat. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Ayan. Kasi kung ikaw yun, wala ka na naman dito. Di ba? Okay, mga kapatid, kaya nga po, napakahalaga po yung pagpapahalaga, yung paniniwala. Kasi yung pong sabi, ang ano po doon ay manga artist, apo. Siya po yung nanaginip. Pero kung mag-ano po kayo, mga kapatid, kung kayo po ay may yung wifi o YouTube, na nanonood po kayo sa YouTube, ay mababasa po nyo at makikita po nyo ang daming patotoo doon. Merong Muslim, maraming Muslim ang na-convert ngayon, nakakilala sa Panginoon dahil saan? Pamagitan na panaginip. Maraming ngayon ay ginagamit ng Panginoon na yung mga prophet, yung mga merong gift of prophet lalo sa Africa, sa Amerika. Bakit sa Pilipino wala pa tayong propeta? Apo. Meron naman po, kaya lang po talaga totally ay ang problema sa Pilipinas. Siguro po, kasi tawag po yan gift po yan Pero meron po tayong gift of prophecy. Meron po namang propeta dito sa atin, gift of prophecy. Gift lang po yun hindi naman po talaga totally ay propeta. Pero meron po talagang prophet na binibigay ang Diyos. At marami po nagpapahayag na ngayon na ito ang sign, ito na yung times of the end times. Ito na yung huling panahon. At kahit ano po ang gawin natin, wala naman, hindi tayo pwedeng magtago, hindi pwede tayong hindi maniwala dahil lang nangyayari sa Israel. Kaya mga kapatid, kung tututukan po natin ang kalalagayan natin ngayon, bilang mga mananampalataya, kung nagbabasa ka ng Bible, lagi nakatutok yan kung ano nangyayari sa Israel. Kung ano mangyayari sa huling panahon, kaya nga po, ang nangyayari ngayon sa Israel ay palatandaan na malapit na mag-rapture, malapit na ang itayo ang templo, malapit na ang paghuhukom. Pero, kaya nga po yung balita sa Japan, kaya yung thought ko po doon ay, iba, mas nakaka-impluwensya sa kanila kasi sa Japan, dati ay ang
ang estimate po sa kanila ay 1% lang ang Christian. Pero hindi ko po alam ngayon. Wala po akong figure o balita tungkol po doon sa dami. Kasi marami na po mga church sa natanim sa Japan. Pero yung balita po ng tao na yon, so ito po isang artist, so manga artist. Hindi ko po alam yung manga artist sa kanila yun. Malaki impluwensya, di ba? Yung nagawa niya. Ibig sabihin, kasi yung panaginip niya, isinare niya, ano po, at marami naniwala. At naka-apekto nga po ito sa kanilang kabuhayan, sa kanilang yung tourist nila. Yung bumaba ang mga turista, yung mga kasi natatakot. At kasama po yung Pilipinas. Hindi ko po alam kung mayroon sa Pilipinas natakot kahapon. Kasi nga po, hewan ko po, hindi siguro dahil hindi siguro dahil sa akin po, sinasabi ng PhilBox, meron pong the big one. Yan. Nakakatakot po yung the big one. Kasi sinasabi, 35,000 tao kagad ang mamamatay. Di ba? Pero mga kapatid ay, may takot ako na ako naman ay, kampante sa sarili ko. Kung ako doon, natatamaan. Pero kasama po tayo kasi sabi mula sa Bulacan hanggang Laguna yata itong yung fault na to, sabi. At lumilitaw ngayon na merong survey na talagang totally kapag merong pong natuklasan, kaya nga kung titignan po niyo yung mga ganyang bagay, kasi maraming pag-aaral At tandaan natin ay ginagamit din niya ng Diyos para po tayo ay tumakbo sa mundong ito, yung karunungan, pag-aaral sa lahat ng bagay. Actually, sinakasulat sa Bible yan, pero hindi lahat ng bagay binigay ng Diyos na karunungan sa tao. Pinaubaya niya ang pag-aralan ng lahat ng bagay. Kaya nga po, wala nang imposible, hindi ba? Wala nang imposible, kaya nga po yung sa YouTube, pagka ikaw ay nanunood, marami kang makasasagap at makikita, mamimili ka na lang. Ako po yung namimili, yung mga CBN News, yan po, yung mga legit. Kasi marami po nagbablog-vlog lang di ba? At ito po, balita po yan sa radyo. Nabalita nga po yan At napakarami nakalabas dyan Pero, ang masakit nga po doon, marami ang naniniwala, lalo sa Japan, kasi nga po, ay mababa po ang bilang doon ng mga mananampalataya pa sa Panginoon. Pero dito sa Pilipinas, kung titingnan po natin, ayun nga po, marami po ayun nga po, pagdating doon sa, kahit yung the big one, parang binabaliwala na rin ngayon ng mga tao Bakit, Pastor? Hindi ba sabi mo dapat, di ba tinuturo sa church na ito na magtiwala ka sa Panginoon, huwag kang matatakot, kasama mo ang Diyos. So, bakit mo iano po yung the big one? Yung the big one po kasi, katulad po nung nangyari po doon sa balita po sa Japan, alam po niyo ang ginawa ko kagabi? Kahapon. Nag-pray ako. Kasi yung po yung isang bagay na kulang po sa atin. Kapag kayo nakarinig ng mga negatibong bagay, hindi sa Diyos yan. Kasi manga artist hindi naman yan, hindi man sa Diyos yan Kahit po sino, parang sa militar natin, di ba? Sa ating military, di ba? Kapag merong pong nagbiro na merong bomb threat, di ba? Siniseryoso nila. Ginagawan nila ng paraan para ma-sure nila na hindi ito maganap. Alam po ba niyo mga kapatid, ang demonyo po, nanggagaya lang yan. At meron po siyang nalalaman, ang ginagawa niya, nakikipag-unahan. Hello? Kaya mga kapatid, totoo po, na meron tayong fault na pwedeng pag gumalaw ito, 35,000 mamamatay sa Manila pa lang, di ba? Totoo po yun, kasi meron tayong fault. Kaya lang, walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Kaya nga sinasabi, maghanda tayo. Paano paghahanda? So, sa Kristiyano naman, lagi natin tinuturo dito, bilang isang mananampalataya, tayo po ay mga bantay. Sabi sa Ezekiel, tayo, tao, ginagawa kitang bantay, ikaw magsabi sa mga tao. At sa Ezekiel nga, chapter 22, verse 30, sabi nga ni Yahweh, sabi nga, naghahanap ako ng isang tao
Naghahanap ako ng isang tao na maglalagay ng pader upang sakaling ibuhos ko ang aking magsasanggal lang upang kung sakaling ibuhos ko ang aking puot. Pero sabi niya, wala akong makita. Mga kapatid, tignan po niyo, napakahalaga po na maintindihan po natin, yung pananalangin, napakahalaga po yan. Kahit po yung sabihin natin, alimbawa dito, sinabi nga, meron po nakakatakot na nag-predict o nag-prediction, yung hula, hindi po Kristiyano to eh. Di ba? Pag nakita po niya na, minsan nadadaanan ko yun eh. Naku, kalagim-lagim, maraming dugo ang dadanak sa Pilipinas. Merong ganun eh. Alam po ba niyang ginagawa ko doon? Kasi po, ipag-pray po natin. Actually, sa spiritual realm po, Panginoon, sa spiritual realm, sa katotohanan ng Espiritu, kailangan po maging aware po tayo. Ang buhay po natin ngayon ay pakikipaglaban. Kapag meron pong nag-confess na ganito o may nagsabi ng ganito, hindi po sinasabi kong maniwala ka. Kailangan makipaglaban ka. Kailangan po ay labanan mo ito. Kailangan po sa pamagitan po ng pananalangin. Ayun po ibig sabihin. Kaya ngayon, ano ang dapat natin paniwalaan ngayon? Kasi kung paniniwalaan mo yung news nito, huwag na tayo mag-Bible study. Yun na lang pag-usapan natin kasi nababaliwala. Pero ngayon, ang sinasabi ng Biblia, ito po, ay don't forget to do this always. So, huwag mong kalilimutang gawin ito. Ayan, lagi o palagi. Lagi mo itong gawin. Yung mga bagay na itinuturo ng salita ng Diyos. Pagdating po sa repentance, ulitin ko po, para bang tawag dito, para pong ayaw na nating tanggapin o ayaw mapakinggan ng marami. Minsan nakarinig nga po ako ng isang pagtuturo na kailangan kong ma-encourage. Kailangan kong lumakas spiritual. Pero mga kapatid, kapag tayo po ay nasa Panginoon na, mayroong mga bagay na wag po nating kalilimutan at ito nga po ang ating pag-aralan ngayon. Na ang Diyos natin, sabi nga po sa Matthew chapter 3 verse 2, ang unang pangangaral ni Juan Bautista ay sinabi niya, magsisi kayo talikuran ng inyong kasalanan. At sabi nga, dahil malapit na, sapagat malapit na ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng langit. Sa Matthew 4:17, ang pangangaral ng Panginoong Hesus, ito yung unang pangangaral ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, pagsisihan niyo talikuran ang mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. So sa simula pa lamang ng huling ministeryo ng ating Panginoon kay Juan Bautista at ang si Juan Bautista ay pakulong ay si Jesus Christ, ganun din po ang kanyang sinabi, magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So ang pagpasok sa kaharian ng langit ay sa pamagitan ng pagsisisi o yung repentance. Actually, sa English po, repentance lang pag nabasa mo. Pero sa pagtagalog, merong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Bakit kaya ganun? So, alam ko na, ipaliwanag ito ni Pastor Jel dito. Pero ang sa akin po, ay dagdag ko lang po doon, ay kasi po, ay yung, di ba, ang kahulugan nga na itinuro sa atin, kung natandaan nyo, last Sunday, ang kahulugan ng repentance ay pagbabago ng pag-iisip, di ba? At magpapasimula ka o yung tutungo ka sa pagbabago ng iyong buhay o ng iyong pag-uugali, ng iyong ginagawa. So yung po, magpapasya ka, babaguhin mo yung isip mo, magpapasya ka at ikaw po ay magbabago na ngayon ng iyong lakad, ng iyong buhay, ng iyong pag-uugali, ng iyong pamumuhay. Kung hindi po ganon, hindi tunay na pagsisisi yun. Kaya nga po, napakahalaga na yung sa atin ngayon, yung pagsisisi, kasi sa English nga, repentance lang eh. Pero sa Tagalog, yun nga po, kung yung thought na kung nagbago ka ng pag-iisip mo, di ba? Yung pagbabago ng pag-iisip mo, ito magtutungo sa iyo para magbago ang iyong pagmumuhay, ang iyong pag-uugali. So, yun nga po, kaya kailangan talikuran natin ang ating mga kasalanan. So, kasi po wala naman sa Bible yun eh. Pero may kasulat po yan sa Ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14.
Kung sakaling ang bayang ito nagtataglay ng aking pangalan ay hanapin ako, manalangin at talikuran ng kanilang mga kasalanan. Ayan, nakasulat po doon yan. Kaya nga napakahalaga po, mga kapatid, don't forget to do this always. Ayan, wag mo itong kakalimutan gawin. Lagi mo itong gawin. Una, ayan po, humble yourself and repent before God. Ayan. Magpakumbaba ka at magsisi ka sa harapan ng Diyos. So, humble yourself and repent before God. Minsan, ang tanong nga ng marami, ano ba kasalanan ko? Kasi nga po, marami sa atin ay nga po na mulat na pinatawag na ako ng Panginoon. Kaya pagdating sa kapilya, ang hinahanap na lang niya maging masaya. At minsan, ang titignan lang ay kung sino ang song leader, kung sino ang tumugtog, sino ang preacher, sino ang ganito, sino ang ganon. So, minsan nagiging programa na lang o parang religious na lang ang dating ng pagsamba. Pag sinabing religious, sabi nga, samba uwi, o parang hindi, parang may programa lang, o parang entertainment lang, parang hindi ako masaya kanina, hindi maganda yung kantahan. Amen? So, hindi po yan. Mana pa, ang mga taong sumasamba, tunay sumasamba sa Diyos, ay mayroong tunay na pagpakumbaba. Kasi po, napakahalaga po yun. Tayo po ay magkaroon ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Mayroong tunay na pagsisisi. Iyan po yung mga tunay na sumasamba sa harapan ng Diyos. Minsan nga po ay, pag naalala ko yun, natatawa nga po ako lagi. At yun ang lagi kong ginagamit sa pagtuturo ko. May sa Bible study, yung isang tribo dito po sa atin na itinuro po yung kanta na Majesty, may kanta ka na Majesty, you are, ano nga yun? Majesty. Basta yun ang tema niya, Majesty. Pero yung mga tribo na to, mga Aita, kumakanta sila, sabi nila, Magic Tree, Jesus is Magic Tree. Pero sa kanila, ano po, talagang yung puso nila, tapos maya nag-speak ng other tongue sila, naranasan nila yung kapuspusan ng Holy Spirit. Opo. Kasi po, mali nga po yung sinasabi na kasi hindi nila naiintindihan niya. Itunuro lang, siyempre. Wala sila tribo hindi sila nag-aral. Pero alam nila, siyempre pinaliwanag yun, Majesty. Jesus is Majesty. Pero sa kanila talagang taos-puso kasi nga po ay naintindihan nila yung gospel, naintindihan nila yung kaligtasan, naintindihan nila yung ginawa ni Jesus Christ. Kaya nagkaroon po sila ng tunay na pagsisisi sa kasalanan. Kaya nga po ay hindi po ito pagandahan ng kanta, hindi pagandahan ng tugtog. Pero mga kapatid, hindi naman po nangangahulugan. Pastor, ang ibig sabihin, wag na tayong hindi po. Kaya nga po tayo ay nagpa-practice, kaya nga po tayo bumibili tayo ng sound system, ng lahat ng bagay, pinakaganda natin. Kasi po, yan po ay karapat-dapat para sa Diyos. Amen? Ang sinasabi ko lang po, yung kalalagayan ng ating puso. Kung tayo po ba ay merong humble ba tayo? Meron ba tayong pagpapakumbaba? At meron ba tayong tunay na pagsisisi? So, tinubos ng Diyos sa lahat ng inuutos ng Diyos sa lahat ng tao na magsisi at talikuran ng kanilang mga kasamaan. So, yun po yung sa ating teksto. Ang sabi nga po doon ay sa mga nagdaang panahon ay pinalagpas ng Diyos ang hindi pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi, talikuran ang kanyang mga masamang pamumuhay. Kaya nga po, ito po yung pinangaral ni Apostol Pablo nung panahon na yon ng kanilang journey ay ito po yung nakita niya. Marami po mga tao noon ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. So, hindi lang po ito sa Israel, hindi lang po nakatutok sa Israel ang pangangaral ng panahon na yon, kundi maging alam natin si Apostol Pablo ginamit po at inatasan ng Diyos na mangaral sa mga hentil. Kaya nga po dito pinakikita po ng ating mga pinag-aaralan ngayon
na napakahalaga na kung ilalarawan po natin ngayon, yung unang panahon, meron pa pong gumagawa niyan, di ba? Mas marami sa atin ay sa Pilipinas ang paniniwala, di ba? Yung naniniwala pa sa mga object na mga dapat sambahin. Imbis na itinuturo sa Biblia na sambahin siya sa Espiritu sa katotohanan. Bakit ko po masasabing marami pa rin po? Kasi marami pa rin pong nagba-Bible ay ganun din po. Pagka parang walang pagkakaiba. Kasi nga po ay para sa akin, pero sorry po kung kayo nasasaktan, pero ito po ang dapat nating isipin. Kung minsan pag tayo po ay hindi nga tayo sumasamba, pero nakikiisa tayo. Ganun din po yun. Huwag tayo makipag-compromise at huwag natin i-compromise sa salita ng Diyos. Hindi po pwede sabihin natin, ma-please natin ang lahat ng tao. O gagawin po natin parang win-win solution. Sige, pagbibigyan kita, pagbigyan mo rin ako. Hindi po ganyan ang prinsipyo ng Biblia. Kaya nga po, ang Israel nga po ngayon ay, kung ang kasaysayan po ng Israel ang pag-uusapan, bakit galit na galit sa kanila ang mga tao o mga Arab countries, lalo na po yung klase po ng pagiging Muslim ng Iran. Ano bang, nakalimutan ko din yung tawag doon. Pero po, yun po yung, kumbaga sa tribo, iba po yung sa paniniwala, sila po yung masyadong panatiko. Talagang galit na galit sila. At marami pong bansa na galit sa bansang Pilipinas, sa bansang Israel. Bakit po? Kasi po kakaiba ang Israel. Lagi silang nakahiwalay. Hindi sila sumasama sa mga ganito, ganon. Hindi sila pumapayag. Laging laban. Laban sila sa paniniwala ng mga tao nung unang panahon. Hanggang sa ngayon po. Kaya nga po, sa buong mundo, di ba, yung pong sila po ay pinagbabantaan, sila po ay yung anti-Muslim. So yung yung pong pagkapuot o galit, ayan po, term po noon, nakalimutan yung term noon. So, yun po yung ginagawa na pag nakakita ng mga Hudyo sa ibang bansa, iba sinasaktan, pinapatay. So, ganun po. Marami pong mga napupuot sa mga Israelita. Kasi nga po, parang ang Israelita ngayon ay natututukan ng buong mundo. At marami ang nagagalit. Marami ang napupuot sa Amerika. Marami rin pong ganyan. Kahit sa bansa. Kasi nga po, halo-halo ng pananampalataya ng mga tao ngayon. Kaya kung titingnan po natin ngayon ay marami ang talagang kailangan ang salitang ito. Pero mga kapatid, unahin muna natin sa atin, sa loob natin. Kasi nga po, sa loob natin, na tayo inaasahan ng Diyos, sabi nga kanina ay mangaral sa gawain ng ebanghelismo. Yung gospel po ay nawawalan ng saysay. Bakit po? Kasi nga po, nawawalan tayo sa tunay na pagtanggap sa gospel. Kasi nga po, wala na ang pagsisisi. Kaya napakalaga ang pagsisisi po sa Lucas 24, verse 47. Ang sabi nga po doon, bago bakit si Jesus Christ sa langit, ang sabi nga ni Jesus Christ, nung siya po ay mabuhay na muli, matapos si Pako sa krus, binili na niya at inutos niya sa kanyang mga alagad, na sa kanyang pangalan, sa pangalan niya, sa kanyang pangalan, ayan, sa pangalan ni Jesus Christ, inbili niya. Kasi niya yung Kristo, na ang Kristo ay dapat mamatay, magdusa. Opo. At siya ay muling mabuhay at sinabi niya, at sa kanyang pangalan, sabi ni Jesus Christ, pero siya yun, parang sinabi niya, sa aking pangalan, dapat ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay pangaral sa lahat ng bansa. So ito po yung utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, wag po tayong lalayo dito. Kaya ito ang dapat nating gawin at wag nating kalilimutan. Hanggang kailan tayo magsisisi at hihingi ng kapatawaran? Siguro yun po ang pag-usapan natin. Pero bakit niya ginawa ito? Inutos ito, sapagkat sabi sa 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom. So merong paghuhukom. Yan, sabihin sa katabi mo, may paghuhukom. Pagdating sa paghuhukom, alam ko na yan. Di ba? Parang, kaya nga kumisan hindi ko po alam. Baka mamaya merong tumayo dito sa Pilipinas magganyan, kagaya sa Japan. Baka mas paniwalaan natin yung kaysa doon sa Bible. Yun po nakakatakot. At yun ang malaking pananagutan namin tigapagturo. Baka po tayo ay, kasi po nangyari yan sa ating bansa. Sabi nga po sa inyo, minsan meron pong, bagay ito po yung nakagawi o nasa side po ng Christian community
nagprophesy o naghula na meron ng rapture, magra-rapture na, at meron ng date. Alam po ba niyo, meron pong church, dito po sa Malolos, hindi na umuwi. Inantay na lang ni rapture doon sa church. May nangyaring ganun. At ang nangyari po, hindi nangyari, so, siyempre, napahiya sila, tapos nag-repent, at least nakabalik naman sila, bumalik sa body of Christ. Kasi nga na-deceive na-deceive lang sila pero hindi na lang na-deceive sila, hindi na natin kapatid. Kaya nga maging maingat po tayo dahil sinabi ng Bible, talagang mayroong lilitaw ng mga propeta at mga bulangro. Kaya nga po tumutok tayo sa katotohanan na mayroong pong Diyos na buhay. At ang Diyos na buhay na yon, magkakaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon kung meron kang tunay na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. So, yun po ang napakahalaga. At never na sabihin po natin na tayo everyday nagpe-pray. Yung itinuro ng Panginoon, paano tayo mag-pray? Sa Matthew chapter 6, hindi ba nyo nababasa yan? Sabi niya, sambahin ka nawa Ama dito sa langit at lupa. Sambahin ang iyong pangalan, di ba? Sa langit at sa lupa, di ba? Ama, sambahin ang iyong pangalan sa langit dito sa lupa. Tapos, pagdating daw, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw na ito at pagkatapos daw, sabi niya, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpatawad namin sa aming mga nagkasala sa amin. So, itinuro yun ng Diyos sa pananalangin. Sino sa inyo ang nanalangin lagi na walang paghingi ng tawad o walang confession? Sino sa inyo ang gumagawa po noon? Hindi ko po sinasabing mali. Pero tayo po nakakaalam ng ating sarili. Kaya every time na ako po ay mananalangin, humingi ako ng tawad. Bakit po? Kasi nag-i-intercede ako. Hindi lang puro sa akin. Kasi meron po kasi sa atin, actually, pag nananalangin, puro ako, akin. Ako po ay nananalangin, madalas pag sa inyo, pinapanalangin ko kayo, yung mga problema natin sa church, yung mga problema sa bansa. So, yun po yung ating burden ngayon. Kaya nga po ay yung nangyayari po sa mundo, yung Israel, lagi ko po pinapanalangin. Kasi binabantayan ko po yun. Opo. Kasi nga po, dito po nakasentro ang Biblia. Kung ano nangyayari sa Israel, yan po ang mangyayari sa end times. Yan po yung times ng end times. Ayan po. Kaya nandoon tayo sa times of end times. Ayan po. Nasa panahon na tayo ng huling panahon. At hindi na po ito mahirap unawain. Basahin po niyo yung Bible kasi nakatutok ang Biblia sa Israel. So, ang pangyayari ngayon sa mundo nakatutok sa Israel. Ang buong mundo ay nakatutok sa Israel. Di ba? Kaya titignan po natin, hindi na po tayo pwedeng magtanong pa ng maraming bagay. Maghintay na lang tayo. Pero kung hindi po tayo naniniwala sa salita ng Diyos na tayo magsisi, at tumalikod sa kasalanan, dito po tayo makakaproblema. Bakit po? Itinakdahan niya ang araw ng paghuhukom. Kaya, kung ikaw po'y mamamatay na, halimbawa sabihin, mamamatay ka na, araw-araw, halimbawa, meron ka ng cancer, mamamatay ka na, possible mamamatay ka na, araw-araw, mamamatay ka na. Di ba? Kasi may cancer ka, hindi mo alam kung binibilang na lang ang oras mo, di ba? Minsan may taning pa nga eh. Ano kayang gagawin mo sa araw-araw? Gagawa ka pa ba ng kalokohan? Hindi mo siseryosohin ang buhay mo? Hindi ba? Hindi mo, ano man gagawin mo? Lalayo ka ba sa katotohanan na ikaw ay mamamatay na? Hello? Parang ganun po, tinakda ng Diyos ang paghuhukom, pero tayo, ano yung pinaghahandaan natin? Hey, malapit na, makakakuha na ako ng kotse. Makakarating na ako sa di ba? So, wala nang laging, at isa pa, personally, hindi namumuhay ayon sa spiritual na pamumuhay na hinihingi ng Biblia, yung tunay na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Laging may kasalanan. Pastor, ano ba yung kasalanan ko? Di basahin mo yung Bible. Meron pong sinabi sa Bible, sa Galatians chapter 5, verse 19 hanggang 21, di ba? Yung mga pita ng laman. Sa 1 Corinto chapter 6 verse 9, di ba nyo alam na tanggapin sa langit ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay, di ba? Oh, di ba?
So, ganun din po sa Galatians chapter 19 verse 21. So, basahin po natin. At napakarami pang passage sa Bible. Yung nga po sinabing, sumama lang ng loob mo. Huwag kayong magtatanim ng sama ng loob. Huwag kayong magsasalita ng ano pa man. Sabi sa Galatians chapter, sa Santiago chapter 3, sabi nga doon, huwag kayong mamimintas ng iyong kapatid sapagkat ikaw ay humahatol na sa kautusan. Yung pamimintas lang. Hello, basahin niyo Bible. Kaya nga kung minsan po, akala natin, wala naman akong kasalanan. Bakit ginawa akong kasalanan? Sabi nga, tapos yung iba pa, sabi dito, yun nga, yung pagkagalit. Bakit masama ba ang pagkagalit? Hindi. Pero sinabi ang Bible, pag nagalit, kaya ang tanong, pag nagalit ka ba, ano ba nangyayari? Saan ka pupunta? Di ba, nadudulas ang dila. Merong PI, merong pang, di ba, merong sinasabi, mana ka sa lolo mo, patay na yung lolo mo, patay yung lolo, binubuhay pa, di ba? Kung ano na, lahat na. Pamimintas na yon, di ba? Pagkukumpara, di ba? Ang dami. Ano pa, yung maliliit na bagay na nakasalanan na sa atin, hindi natin ginagawa. Na ginagawa natin. Meron po sinasabi, di ba, yung visible sin, meron pong hidden sin, merong small sin. Yung small sin, minsan binabaliwala natin kasi nakakatisod kaya nagalit na sinabihan ko siya kanina talaga na ganun. Hindi ba niya napansin, napakarami po natin nagagawa sa araw-araw, kahit sa kaisipan po natin. Sa kaisipan po natin, minsan nangyayari, may naisip tayong masama, minsan double meaning pa nga Minsan, pag nakita mo, nakangiti, naharap sa iyo. Iniisip mo, ako yata ang pinag-uusapan ng nangingita. Di ba? Minsan, gano'n tayo mga kasalanan Hindi ba nyo alam, sa kaisipan pa lang natin, nakakasala na tayo. Kaya kapag dating po sa repentance, hindi ito po yung pong, minsan mo lang ito gagawin. Maganda ito araw-araw. At hindi po ito tinuturo ng marami, kasi nga ayaw itong madinig ng marami. Ano ba, mapapala ko kung ako'y gagawin ko yan. Ang maganda dito yung nakaka-encourage. Kasama ko ang Diyos, hindi niya ako pababayaan. Tama! Pero sino sa inyo ang magpapatotoo dito na lahat ng bagay na nangyayari, kahit gumagawa ka ng masama, sa buhay mo, may kasalanan ka, pinagpapala ka ng Diyos. O maaaring pinagpala ka ng Diyos, nagtatagal pa pagpapala. Nakasulat yan sa Bible. Hello? Di ba? Minsan, maraming pagpapala, pero hindi ka masaya. Tama? Wala kang kasiyahan. Wala kang kapayapaan. Pero ang dami kong nakausap, lalo nagsimula ako sa pangaral, lalo sa mga squatter area. Minsan, nagtanong ako, kung kayo pahilingin sa Diyos ngayon, anong hilingin nyo? Sabi niya, Brad, hindi pa ako pastor noon. Sabi niya, Brad, ang hilingin ko, yung lagi kami kasama-sama ng mga pamilya namin at makakain kami ng ayos. Ayos lang. Yung makakain araw-araw, masaya na kami. Diba? Parang natutuwa ako. At kasi nung panahon dito may release and trend pa dyan, yung isang kapatid ng Tigarian, tuwan-tuwa ako. Kasi pag kakamustahin ko sa kanya, kakamustahin ko siya, alam ko mahirap sila. Lagi siyang masaya. Kasi pupuntahan mo yung malaki bahay, ang tayong problema. Kasi nga, bakit? Puro daing. Puro daing. Di ba? Pero hindi masama Di ba? Puro reklamo, puro pagkukumpara, puro parang yung napapaawa, ganun. Masyadong humble, nagpapaawa. Hindi yung tamang pag-humble na sinasabi sa Bible. Yung gagawin ng sarili mo parang kawawa. Hindi po. Yung humble na sinasabi doon ay ilagay mo ang sarili mo sa isang mababang lugar. Huwag mo itataas ang sarili mo. Huwag ka magmamayabang. Kahit ikaw may pinag-aralan, pagharap mo sa Diyos, lagi kang nagpapakumba, Lord, salamat. Naging grateful ka sa Diyos dahil hindi mo naakyat ang tagumpay na yan, kundi dahil sa Kanya. At tandaan nyo, wala naman nagsimula na talagang lahat maliban na lang kung kayo pinanganak ang mayaman. Sino sa inyo ang mayaman talaga dito ng pinanganak? May mga kotse na. Ngayon, di ba? Pero yung iba, alam niya, mahirap ka. Ayaw niya tanggapin, mahirap siya hanggang ngayon. Kaya nga ngayon, parang nangyayari, ay yun po, nagkukunwa na siya ay mayaman. Sabi rin po yan sa Kawikaan. Ang nagkukunwang siya ay mayaman pero siya ay mahirap,
sabi siya ay lalong mahihirapan. So yung exact po na salita, hanapin niya sa kabikaan. Kasi po nung ako po ay bago mananampalataya, yan po ang lagi kong dala-dala sa aking clutch bag. Pag kakain ng tanghalian sa trabaho ko, binabasa ko ang kabikaan, araw-araw, isang verse. Araw-araw po yan. Kasi maaga akong alis sa trabaho, sa bahay, pasok sa trabaho, uwi ako gabi na. Kaya lagi ako may dala ka. Kaya ang Bible ko po, ang dala kong Bible ngayon ay luma. Kasi nga po ito yung madaling basahin. Medyo maliwanag. Ang Bible ko po ay lagi nasisira. Kung nakita po niyo, uso po noon, maliliit pang Bible. Dahil kung Bible nasisira, bakit po gamit na gamit para sa akin? Tingnan niyo yung Bible niyo. Taas niyo. Ay iba, walang Bible. Kaya kung minsan, nakala po natin, yung hindi pagbabasa ng Bible, ay hindi po kasalanan. Yung hindi po pananalangin ay hindi kasalanan. Hindi po. Hindi po totoo yan. Kasalanan po lahat yan. Hindi ka nagbasa ng Bible. Kasi po, kung sinasabi natin tayo may maayos na relasyon sa Diyos, tapos hindi ka nakipag-uusap sa Diyos at hindi ka makausap ng Diyos, anong relasyon ka meron sa Diyos? Yun. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, paano magsasalita ang Diyos sa iyo? Paano ka makakarinig sa Kanya kung hindi mo basahin ang Bible niya? Kasi po, ang Bible ay salita ng Diyos. Kaya nga, maganda rin na lulumang ganito. At least, gamit na gamit, di ba? Kaysa naman yung Bible natin, di ba? 2 taon na, 10 taon na, bagong-bago pa rin. Kasi pag linggo, kukunin nila sa estate. Nung araw kaya madaling masira yung Bible namin, ginaganyan namin yan di ba? Sister Linda. Nung araw, pag mahayo kami, walang bagbag, ganyan, no? Ganyan kami kumayo, di ba? Diba? Yabang namin, mahayo, di ba? Ganyan kami. Pero ngayon, nakabag na nga, nakatago nga, di ba? Pero mga kapatid, kaya napakahalaga po yung magsisi tayo. Kahit sa maliliit na kasalanan. Ayan po. Sa Lucas chapter 18, verse 9 to 14, ito po yung dalawang tao na nanalangin sa templo at ang isa po ay isang Pariseo at isa po ay isang Samaritano. Ay, yung isang maniningil ng buwis. Ayan po. At ang sabi ng maniningil, buksan nga po natin ang Lucas 18. Ayan po, para makita po natin. Baka po, iba po yung nakikikwento ko sa inyo. Ayan po, napakahalaga na lagi natin titignan ng Biblia, totoo ba yan? Kasi yung nasusulat, iyan ang totoo. Kaya madalas kong sinasabi, pag tinatanong ako, Pastor, paano aalisin ang galit? Masama ba ang magalit? Ano ba nakasulat sa Biblia? Sabi ko, pag ikaw ay nagagalit, huwag kang magkakasala sa pamagitan ng iyong salita. Di ba? So, wag tayo. Hindi masama ang galit at ang galit ay kailangan pawiin natin. Maglulubugan ng araw. Ayan, ang sabi nga, ay mga pilosopo, paano kung walang araw, Pastor, at wala, madilim? Paano yan? Wala bang pagkapatawad? So, hindi naman yon. Maraming passage sa Bible. Nagkikay magkapatawad, hindi yan ay pag may himingi ng tawad, yan po. Ang pagkapatawad ay inuutos po sa atin. Okay, Lucas chapter 18, verse 9 to 14. Ito po yung dalawang tao na nanalangin. Ayan po. At ang sabi po, ayan po ay, okay, Pariseo at yung maniningil ng buwis. Yung Pariseo po, siya po ay pumasok sa templo at nakatayo siya. sabi niya, Panginoon Diyos, Yahweh, salamat po at hindi ako katulad ng maniningil na buwis na ito. Kasi po, ang maniningil ng buwis ng araw, sa New Testament, sa Old Testament, kilala po sila. Sa New Testament, kilala po sila na sila'y makasalanan. Kasi po, corrupt. Uso na po yung pagkapayaman. Yan, nung panahon na yon. Maniningil to ng buwis. Tapos sabi ng Pariseo, 3 beses ako. 3 beses pa yata sabi dito. Yung sabi dito, mandaraya, ayan, hindi ako katulad ng magnanakaw na ito, mandaraya, ayan, hindi ako nangangalunya o kaya'y katulad ng maniningil ang buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno. Tingnan nyo, masyado siyang
yung Pariseo na to ay totoo, tinataas niya ang kanyang sarili, may pumayabang. Pagdating po doon sa maniningal ng buwis, sabi niya, nakayuko siya at dinadako ka ng kanyang dibdib. At ang sabi niya, Yahweh o Diyos ko, mahabag po kayo sa aking isang makasalanan. At sinabi doon sa bandang huli, sa verse 14, ang sabi dito, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sinumang, sabi dito, ang sinumang magmamataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung gusto mo ang tunay na pagtatagumpay, magpakababa ka sa harapan ng Diyos. Magkaroon ng tunay na pagsisisi. Kilalanin mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, come to God with sincerity. Lumapit sa Diyos ng may pagtatapat. Marami po nagsisisi, lalo po ngayon. Di ba, pag nanonood ka ng TV, yung krimen na nangyari, na mga 4 na taon na nangyayari, yung pong nawala, na sinasabi ngayon ay namatay na. Titignan po nyo. At marami pong mga balita nangyayari ngayon. May nangyari nung 2 taon na. Ngayon nahahuli ng pulis. Ngayon nagkakaroon ng pagsisisi. Humihingi ng tawad. Kung hindi pa nahahuli, hindi hingi ng tawad. At yan po ang hindi tama. Merong mga instances sa Bible na nangyari po yon. Si Judas po. Si Judas Iscariote na nakaluno sa ating Panginoon. Ano po nangyari? Ang ating Panginoon, ang ipinakaluno niya ang ating Panginoon at nung siya po ay, nung ipako si Jesus Christ sa krus, so ano po nangyari? Siya po ay nagsisi, pero hindi po siya tinanggap ang kanyang pagsisisi. Di ba, ng Panginoon? Kaya nabigti siya. Minsan po ay merong pagsisisi na pinatawad na tayo ng Panginoon. Kaya lang, minsan malungkot yung tao na yon. Bakit po? Ito po yung ilagay din natin sa ating sarili. Yung pagpapatawad sa ating sarili. Minsan, merong ganyang mga tao nakagawa ng isang pangyayari o pagkakamali, sinisisi ang sarili, kung hindi ko ginawa ito, sana hindi ako nagpasya ng ganoon, sana hindi ko ginawa ito, hindi ako sumunod dito. So sinisisi ang sarili. Pero kaya nga po napakahalaga po yung tunay na pagsisisi ay nasa atin na. At kung minsan tama ating pagsisisi, pero minsan ilagay po natin sa ating puso. Patawarin natin ang ating sarili. Huwag natin dalhin. Meron ganyan mga tao. Kaya kung minsan po meron po, hanggang ngayon meron po. Kaya nga tulungan natin ng taong mga ganyan tao. Meron mga tao po kasi na minsan, di ba, may nangyari kahiyan sa kanilang pamilya o naghirap ang pamilya, sinisisi ang kanyang sarili dahil sa kanyang ginawa. Kahit na siya ay nakakilala na sa Panginoon, merong mga taong ganyan nakakulong. Kaya nga napakahalaga po yung patuloy na tayo magtulungan at ituro yung tunay na katotohanan ng pagsisisi. Ito inutos ng Diyos dahil tinakda niya ang paghuhukom. Hindi lang sa paghuhukom, kundi para tayo ay managana, magkapalo ng kapayapaan, kaayusan ng buhay dito sa mundong ito. So, come to God with sincerity. Totoo ang pagsisisi. Ang totoong pagsisisi ay yung may confession, pag-amin sa kasalanan. Turn from sin o pagtalikod sa mga kasalanan. Sana ito po yung una na magawa po natin. Actually, yung sa kasaysayan po sa Bible, marami po dyan kung paano po ang tunay na pagsisisi. Kasi ang tunay na pagsisisi, kapag ikaw nagkasala, conforme sa iyong nagawang kasalanan, parang si Haring David. Kung si Haring David po ay nagkasala kay Bathsheba at papatay niya ang kanyang asawang si Urias, ano po nangyari? Hindi po ba si David po ay tinanggap niya kung ano yung parusa. Hinarap niya, itinama niya yung kanyang ginawa. Di ba? So, maraming bagay po. Conforme po sa kasalanan. Kung ang kasalanan naman po ay hindi naman po kailangan talaga yung paggawa, okay lang po yung aminin lang at sabihin at humingi ng tawad, yun lang po. Pero yung aayusin mo yung ginawa mo, yung itutuwid mo yung pagkakamali mo, at yung harapin mo yung consequences ng ginawa mong pagkakamali o kasalanan. Yung bunga ng iyong ginawa, aanihin mo yan, so nakahanda ka. Pero yung minsan po, ganyan po tayo mga mananampalataya na, kaya paalala po, na hindi ko mo tayo ngayon ay humingi ng tawad. Nagsisina ako, bakit ganito pa rin ang buhay ko? So, hindi po.
Hindi po dapat natin sisihin ng Diyos. Mayroong paraan ng Diyos para po tayo disiplinahin. At yun po yung pagdidisciple sa atin ng Diyos. Hindi ko mo tayo humingi ng kapatawaran sa ating kasalanan ay kaagad maayos na ang buhay natin. Dadaan ka pa rin po kung ano yung ginawa mo, may kaparusahan dyan, pararanas sa iyo ng Diyos yan. Kaya nga sa Bible, di ba sa Hebrews chapter 12, kung babasahin po niyan, ang sabi nga doon ay pinapalo ng Diyos ang kanyang minamahal na anak. At habang kayo pinapalo, tinutuwid, kayo'y nahihirapan, nasasaktan. At ang sabi nga doon, ay pagkaraan naman ito, ay aani kayo ng buhay na may kabanalan. Kaya nga, tiisin daw natin yung pagtuwid ng Diyos. Ay sabihin, merong sakit. Yan ang katotohanan. Kaya nga marami po sa atin, parang napakababaw ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Pag nagkasala, humingi na ako ng tawad eh. Bakit ba? Minsan ganun po eh. Naghahanap pa tayo ng, di ba? Magandang bukas o resulta ng ginawa natin. Oo nga, humingi ka ng tawad. Pinatawad ka ng Panginoon. Pero may paraan ng Diyos. Diyos pa rin siya. Kaya nga tanggapin natin at ang pagpapakumbaba na gagawin mo, kasi pagka ikaw ay nagrereklamo na, bakit ganito ang buhay ko? Maatin naman ako, nagsisi naman ako, may sinisimpa ang Diyos, so, nagmamaka na sa God. Hindi yan ang katotohanan. Basahin mo mabuti ang Biblia. Nakasulat yung mga bagay na nangyari dito, yung mga godly people, yung mga naunang tao sa Biblia, sila nagkasala, pinarusahan, pero sila ay, di ba, nakabalik. So titignan po natin, ganun mo pangyayari sa atin, ganun. Ako nagkasala. Marami pong pagkakataon na ako pa yung dinisiplina. Tinanggap ko ang disiplina. For 1 year, meron ganyan 1 year, dumaan ako sa disciplinary action. Hindi po malaki ang kasalanan ko. Po. So, pero dumaan ako sa ganyang maraming bagay. Maging sa pangungusap ng Holy Spirit, nangyari sa akin yan. Pinahinto ako sa ministry ng evangelism ng Holy Spirit. Walang nagsabi sa akin. Huminto ako. Kasi po maraming bagay na nakikita sa akin ng Panginoon, pinapahayag niya sa akin, yung nagmamalaki ko, tumataas ang eri ko. Kasi ganyan po ang naging nangyayari talaga kapag ikaw po ay hindi ka pa na-disciple, hindi ka naging handa doon sa darating na kumisan pagka dumating na ikaw ay nakilala na, marami na sumusunod sa iyo, nakikinig sa iyo, parang nagiging mayabang ka na at marami ka ng ministry at lumalago yung church na pinagdilingkuran mo, parang nakukuha mo na yung glory, kundi dahil sa akin. Di ba? Merong ganun eh. Di ba? Pero alam po ba niyo, ako po ay nakikinig sa Holy Spirit, kaya wala nagsabi sa akin noon, minto ako sa Bible study, minto ako sa paghayo, dahil may tinuturo sa akin ng Panginoon. Pero ang ginawa ko na, humingi ako ng tawad, nagpapasing ako at humiling ako sa Kanya, Lord, ibalik mo ulit ako. Napakaraming buwan. Hindi ko alam kung nabot ako ng 6 months na ginagawa ko yon. Halos araw-araw, gabi-gabi, pinagpipray ko, Lord, ibalik mo ako. Binalik po ako. At yung binalik ako, yung isang pamilya na dala po namin sa church na ito. Amen. Hindi po ako nag-iisa kasi grupo po yung evangelism noon. Team ministry, hindi po yun pang-isahan lang. Madalas lang ako nagtuturo. Ganun po. Kaya nga, yung totoong pagsisisi, kailangan gawin po natin yan. Ayan, sabi nga doon sa verse 30, sa mga nagdaang panahon, hindi pinansin ng Diyos. Hindi pinansin. Sa ibang salin yan ay, sa nagdaang panahon, hindi pinalampas ng Diyos, pinalampas. Hindi pinansin. Pero ngayon, inuutos ng Diyos na tayo magsisi. So kaya nga po, huwag natin sabihin wala tayong kasalanan. Pinalalampas lang niya ng Diyos. Kaya hindi nyo napapansin, gumawa ka ng kalokohan ngayon, pinalo ka ba agad? Hindi. Kasi sinakasulat sa Bible, ang Diyos ay hindi kagad nagagalit, hindi siya kagad siya nagpaparusa. Totoo yan. Pero ano po nangyayari sa atin? Minsan naaabuso natin yung kagandahan loob ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Iyan po. Minsan para tayong bata, pag hindi tayo binigyan, naglulupasay tayo. Yan nga, hindi na ako attend, hindi nagbabasa ng Bible, nanglalata na ako, nanghihina na ako. O, sino papalakas sa iyo? Sarili mo. Paano? Kung magkakaroon ka ng repentance. Yung mga susi. Kaya ngayon tanong nga sa akin ng isang nanay,
Pastor, paano alisin ang inis? Paano ko alisin ang inis? Una, magpatawad ka. Pangalawa, yung inis. Paano mawawala yan? Lagi kang manalangin. Every time na madadama mo yan, manalangin ka. Pag nanginis ka, manalangin ka. Pag nanginis ka, manalangin ka. Iyan ang bahagi ng pagpapakumbaba at tunay na pagsisisi. Kasi nagbabago ang isip mo, nagbabago ka ng pasya. So labanan po sa loob yan, struggle yan. Kaya never na sabihin po natin kagad, mababago tayo, mabait na tayo, wala tayong magagawang masama sa ating pagiging Kristiyano. Hindi po. Araw-araw, pwede tayong magkasala. At kung paano sinabi dito ngayon, hindi pinansin sa mga nadaang panahon, hindi pinansin, hindi pinalampas ng Diyos ang mga kasalanan natin. Kaya titignan po natin sa ating mga lahi. Ako po may mga lahi po ng espiritista. Opo. Sa lolo ko, sa mother's side. Titignan po niyo maraming sumpa at maraming nangyari. Ang buhay po kaya nakita ko, puro sugal, inom. Anong pagsusumikap, hindi yumaman. Wala nangyari. Purihin ng Diyos ngayon po. Marami na akong mga pinsang buo nakakilala sa Panginoon. At sa pamilya, lagi po ako'y kinikilala na ngayon sa pamilya kahit pa paano. Humingi sila ng panalangin at naniniwala sa akin. Pag sinabi ko sa kanila, papanalangin ko kayo at nangangaral din po ako sa kanila kahit pa paano. Yun po ang kagandahan. Kaya nga po, nung panahon po na yon, kaya titingnan ko yung pinag-aaralan ko yung aming lahi. Pag-aralan po niya yung pamilya nyo, kung ano yung paniniwala at ano nangyayari. Diyan po nyo mapapatunayan talaga yung sinasabi sa Bible. Kaya nga, ang nakikita kasi ng tao ngayon, puro sarili, nasaktan ako, kailangan ko ito, ako. Wala na yung pag-aaral. Wala na yung pagsisiyasat. Kaya nga po, siguro nga, dahil hindi naman tayo lahat ay tikapagturo, pero hindi po nangangahulugan, di ka tikapagturo, hindi ka na mag-aaral. Aralin mo ang salita ng Diyos. Aralin mo kung anong nangyayari ngayon. Kung titignan po ba niya ngayon, may karapatan ba ang Diyos na parusahan ang Pilipinas? Bilang nyo, isinuwalat ngayon, 100 na tao ang pinatay at saan tinapon? Di ba titingnan nyo? Sa lawa. Hello? Nakasulat sa Bible. Hindi ba isinusumpa ng Diyos ang lupa dahil sa dumanak na dugo? Kaya mga kapatid, kung tayo po ay hindi marunong maghingi ng tawad sa pansarili natin, paano natin hihingi ng tawad ang ating bansa? Mamamagitan tayo sa ating bansa. Lord, patawarin mo ang aming bansa. Yung pong ginawa yung pong gumawa ng walls, Nehemiah. Yan. Nagkasala po kami, patawarin mo kami sa mga kasalanan, di ba? So, nanamagitan siya. Pwede po gawin natin yan para yung bansa natin, kaya nga sabi ni Ezekiel, naghahanap ako ng isang tao na maglalagay ng pader para kung paparusahan ng Diyos. Pupunta ang parusahan ng Diyos, merong sasangga. At iyon na yung mananalangin. Kaya yung bansa natin yung the big one. Maniwala tayong merong the big one. Pero pwedeng manalangin ka para saan? Hindi na sa iyong sarili, para sa bansa. Lord, yung the big one. Kaya ako pinagpalay ko yung Japan. Kasi nga po, pwedeng gawin niya ng demonyo sa kanila. Dahil yun ang paniniwala na pwedeng pahintulutan ito ng Diyos sa kanila. Amen? Kaya kung ano yung paniniwala mo, mangyayari sa iyan. Hindi na ako yayaman. Talagang hindi ka yayaman. Hindi na ako magtatagumpay. Kaya hindi ka magtatagumpay. Hindi ka mahahango sa hirap kasi ayaw mong mahango ka sa hirap dahil sinasabi mo, mahirap lang ako. Wala akong pinag-aralan. Oo nga, hindi ka makakaahon dyan sa ganyang kalalagayan. Pag sinabi mo laging, wala akong kaya, wala akong pinag-aralan. Amen. Bakit? Ang pagpapalaban ng Diyos nakabatay lang sa pinag-aralan? No. Ang daming mayaman. Nasumunod lang sa kalooban ng Diyos, naging mayaman. Kaya ka hindi naging mayaman kasi nga wala tayong disiplina sa ating sarili. Alam niyo ang pinag-uusapan ngayon, di ba? Tingnan niyo yung nangyari sa ating politika, sa ating bansa, di ba? Nung maupo yung isa pong may katungkulan, di ba? Ang daming basura. Ano po? Anong problema? Basura.
Minsan yung problema ng basura, pinaan natin sa gobyerno. Bakit tayo? Hindi natin gawin yung sa sarili natin, di ba? Kung may disiplina ang Pilipino, bakit sa Singapore, sino po napunta na Singapore sa inyo? Kaya wala pa, pangarapin nyo. Kasi po doon ay, nung panahon ni Lee Kuan Yew, ayan po, ang Singapore po, parang tundo yan eh. Maraming squatter, magulo. Tapos naging dictatorship po yun, si Lee Kuan Yew. Ayan po. Pati po yung pagdura, bawal sa kanila. Pati yung bubblegum, bawal sa kanila. Lahat. Yung pag-ihi, lahat. Ngayon, napakalinis, di ba? Napakaganda ng, di ba? Pwede pala, no? Kaya kung mga kapatid, kung tayo lang po ay susunod sa batas, di ba? Kaya lang nga po, yung nga po gumagawa din ng batas, sabi nga, yung gumagawa ng batas, kaya nga po, parang ganun eh. Doon po mahusay ang mga Pilipino yung pananaghili. Bakit sila ginagawa nila, di gawin ko rin to. O sino nagsasuffer? Tayong lahat. Parang ganun din po sa spiritual na buhay. Kung tayo po ay parurusahan ng Diyos at talagang tayo po ay patitikman ng the big one ngayon, pwede naman mangyari, ano? Pero naniniwala po ako kasi maraming nananalangin. Maraming nananalangin na mamagitan. Pwede pong gawin natin yan. Kaya nga mga kapatid, tandaan nyo, napakalaki na magagawa natin sa huling panahon. Yung pamilya natin, pwede yan madala kagad sa Panginoon. Mahipo ng Panginoon. Manalangin lang tayo. Magkaroon lang tayo ng tunay na pagsisisi. Pawalan natin ang ating sarili sa kasalanan. Yung maliliit na kasalanan, hindi lamang yung visible sin, hindi lamang yung hidden sin, hindi lamang yung small sin. At yung small sin na yon, pag-aralan natin, ano ba yon? Ano ba yon? Yun lang pong nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi mo pakinggan. Kanino ka nagkakasala? Di ba? Kaya nga po, titingnan po natin marami. Ibig sabihin, hindi ko po sinasabing maging seryoso tayo. Maganda nga po para sa akin, kaya nga po nung nagkaroon po ng gawain po kami doon sa Plaridel, sabi ko maging masaya tayo. Tawa na sila ang tawa. Opo. Palayain mo sarili mo. Hindi ka naging Kristiyano para maging seryoso lang. May karapatan tayong tumawa. Kaya lang po, parang hindi ka tatawa. Pag-uusapan mo yung mga bagay nakakatawa. Hindi yung pagka nakasama-sama, alam mo si sister, alam mo si ano. Kaya nga pag-uwi, ang bigat. Ganun pala. Di ba? Paano ka maging masaya? Kasi ayan ang kahinaan ng mga tao, yung makialam sa buhay na may buhay, yung buhay niya ay pakialaman. Sakit naman yan, pastor. Kasi nakasulat yan sa Bible. Sino magsasabi niyan? Kaya ang hirap, di ba? Ang hirap po sa amin. Minsan pagbaba namin dito, hewan ko kung natutuwa kayo sa akin o nagagalit kayo. Pero ito po masasabi sa inyo, hindi po ako nagsisisi. Tumayo ako dito, sabihin ko sa inyo ang katotohanan. Kaya napakahalaga po na alam ng Diyos ang lahat ay nagkasala at makasalanan ng tao. Kaya wala tayong pwedeng sabihin na hindi tayo nagkasala. Romans chapter 3, verse 9 to 10. Sabi nga po, nabay ka ang kahigat na sabi nga ng mga Israelita. Dito po, sinabi po doon sa Romans chapter 3, ni Apostol Pablo sabi nga ano daw yung kahit na natin yung ating yung mga hentil sa Israelita sa mga hentil. Nasusulat na ang lahat tayo ng mga makasalanan. At sabi nga doon, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 10. At pagdating sa 23 na Roman, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya nga never na sabihin po natin na tayo po ay hindi na natin kailangan magsisi araw-araw. Hindi po. Yan po yung likas natin. Tandaan po, kung tinanggap mo na ikaw ay tao makasalanan, hindi po nangangahulugan na, bakit ako magsisisi, hindi ba may bagong buhay na ako? Opo, may bagong buhay ka, pero nandoon ka rin sa luma mong katawan. Hello? At yung katawan mo na yan ang lumalaban ngayon doon sa spiritual mo, yung buhay nasa loob. Di ba nyo napapansin? Minsan nga, pag nagbabasa ka ng Bible, hindi ba kumakati likod mo, gulong-gulo yung di ba? Antok na antok ka. Pero manood ka ng TV, hindi ka antukin. Makipag-chismising ka, hindi ka antukin, di ba? Pero pag ikaw ay magbasa ka ng Bible, aantukin ka. Bakit? Dahil yung demonyo, hihipang ka, antukin ka na. Kasi ayaw niya maintindihan mo ang Bible. Lalo ngayon, nakikinig ka. Nasa salita ng Diyos. Nasa sa iyan. Kaya nga, hindi tayo pwede magtago. Sabi nga ng awit 39, sana ako magtatago.
Hindi ako makapagtatago sa iyong presensya. Verse 7, 139, doon sa 1, sabi niya, alam mo lahat ng aking lihim, Yahweh. Kahit iniisip ko pa lang, sasabihin ko pa lang, alam mo ng lahat. Sabi sa awit 139, verse 1 to 7. Kaya nga po, hindi po pwede sabihin natin, hindi tayo kailangang humingi ng tawad. At sa aklat po ng Jonas chapter 3, verse 5, ayan po. Ito po yung naging bunga ng tunay na pagsisisi. Naging totoo ang pagsisisi ng mga taga-Ninibe sa pangaral ni Jonas. Kinilala ng mga Israelite, ng mga Ninibians, ang kanilang kasalanan. Kaya sabi nga sila nag-ayuno, nagdamit ng sako, at sabi nga, inutos na talikuran ang masamang pamumuhay. Amen? Anong naging resulta? Naligtas sila. Palagay mo kung gagawin mo yan sa buhay mo. Nakita mo sa buhay mo, hirap na hirap. Puro magulo. Walang kaayusan. Ayan. Maayos kaya siya? Pwede. Lumapit ka sa Diyos na mayroon tunay na pagsisisi. Akala natin, marunong lang tayo manalangin, okay na. Kaya every time na tayo lalapit sa Diyos, iyan po ipagsamba natin sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. At pag ikaw po ay mananalangin, solo mo ang Diyos. Ikaw lang yun. Kaya nga hindi ka pwede magtago. Ano iniisip mo? Anong ginawa mo? So, aminin mo. At mayroong kasalanan tayong hindi natin alam, nagagawa natin. Amen? Kasi nanonood tayo ng TV. Hawak mo yung cellphone mo. Nakakita ka ng kalaswaan. Nakakita ka ng mga bagay na hindi dapat makita. Nakarinig ka ng hindi dapat marinig. O nakikinig ka ng chismis. Nakikinig ka ng mga pula ng tao. Mahilig ka sa ganito. Ano ba ang marites? Bago ngayon. Hindi tayo nakatutok sa Panginoon, pero ang sabi ng Biblia, ituon nyo ang inyong paningin kay Jesus Christ. Sa mga tuwid, pag hindi mo ginawa yan, di ba? Meron na tayo nagagawang kasalanan. Kaya nga minsan nadadala tayo, kaya nga minsan marami na naging mainit ang ulo. Sinisisi yung katabi, sinisisi yung kasambahay, yung kasama sa bahay. Kaya hindi ako maaseso, kaya hindi ako maligaya, kaya hindi ako mapayapa dahil sa inyo. Hindi. Kasi naranasan ko yan eh. Gulong-gulo isip ko at saka naiinis ako eh. Nag-pray ako sa God, sabi sa akin ni Lord, anak, alisin mo yung galit mo, yung inis mo. Nakinig ako. Binago ko yung kaisipan ko, yung inis ko, hindi na bago yung nakakainis, pero natanggap ko. Amen? Naging maligaya ako. Amen? Pwede. Pwede ka maging masaya. At pag masaya ka at malapit ka sa Diyos, maraming bagapala. Amen? Hindi mawawala yung tukso, hindi mawawala yung mga problema sa paligid. Tandaan nyo, hindi mawawala yan. Iyan ang gagamitin ng demonyo. At pinahintulutan lang ng Diyos para subukin ka sa iyong pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Yun yun. Hello! Kaya nga, pagkatapos ito, ang dami. Tingnan nyo. Sa kaisipan nyo, ang dami yung iniisip. Ngayon pa lang, alam ko, marami tayong iniisip. Di ba? Pag may nadinig tayo, di ba? Kagad meron tayong paliwanag doon. Meron tayong pagtanggap pa paano natin. Minsan iba, sinasalag. Di ba? Oh, may comment kagad tayo. Tingnan mo sa usapan, lagi merong hindi na matapos ang usapan kasi may sasabihin ka agad yan eh. At may isa sa damdamin. Merong hindi nga nagsasalita pero may dinadamdam na. Dahil lang doon sa nakita o narinig. Amen? Kaya napakahalaga po yung tunay na pagsisisi. Dumating tayo doon. Kasi po, hindi po tayo magtatagumpay kay Satanas. Hanggat hindi natin nakikita yung ating sarili. Okay? Pero hindi ko po sinasabing ilagay mo ang sarili mo, pipilitin mo sarili mo, makasalanan ka, o nagkasala ka o ano. Hindi po, i-reveal po yan ng God sa iyo. Kaya nga sabi sa Biblia, lumapit kayo sa Diyos na may malinis ang puso. Di ba? May pagtatapat, may matatag na pananampalataya. Di ba? Kaya nga sabi sa James, sa Santiago chapter 4, sa bandang hulihan, sabi nga doon, ay linisin niyo yung mga puso, kayong pabago-bago ang isip.
Di ba? Maginipagis kayo. Palitan nyo ng kalungkutan ng yung kaligayahan. Di ba? So paano yun? Magiging malungkot ka na lang ba? Hindi po. Yung pagiging masama ang ginagawa mo, yung hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, malungkot ka dyan. Pero kung ikaw po, halimbawa may birthday po ng kapatid, nagpa-party kayo, walang problema, kapatid mo yan eh. Di ba? Pero kung ando doon ka sa isang lugar na wala naman doon ng Panginoon at hindi gawain yan ng Panginoon at wala doon ng mga kapatiran, nasa party ka, nasa inuman ka, nasa sabungan ka o nasaan ka man, anong ginagawa mo, barkada mo na hindi manampalataya, ano yan? Maraming nakasulat sa Biblia. Kaya kung nakasulat sa Biblia, hindi mo ginagawa, ano yan? Anong sabi ng Biblia? May bunga yan. Sabi ng 1 Corinto chapter 15, ang masamang kasamahan sumisira ng iyong pagkatao, ng iyong pag-uugali. Kaya kung sino sinasamahan mo, o yung kasama mo si Jesus Christ ay nakatutok ka sa Kanya, nagsisisi ka at nagpapalinis ka, madadala ka ngayon sa mga taong karapat-dapat samahan. Ayan. At magagamit ka sa mga taong dapat tulungan. Bakit po? Kasi kasama mo ang Diyos. Mangyayari lang yan kung totoo ka nagsisi sa Panginoon. Every day. Bahagi yun ng pagpapakumbaba. Nadinig ko po sa isang pangangaral, minsan nga po, ayaw na ipangaral ng iba yan. Kasi nga hindi nakaka-encourage. Parang laging dinidin ako, bakit may kasalanan ba ako? May kasalanan ba ako? Pagsasalita mo na wala kang kasalanan, sinungaling ka na. Dahil sabi nga sa Bible, sa 1 Juan, di ba? Chapter 1, sinabi nga doon, pag sinabing wala kang kasalanan, sinasabing sinungaling ang Diyos. Kasi nasusulat eh. Yun ang kalikasan natin bilang tao, pagiging makasalanan. At bandang huli, continue to obey God's will and His commandments. Patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos at ang kanyang mga utos. Verse 31, itinakda na ang araw ng paghuhukom. Tinakda na niya ang araw ng paghuhukom. Kaya mga kapatid, maging aware po tayo. Kaya nga sabi, sapagkat tinakda niya ang araw ng paghuhukom, sa libutan at ito ay buong katarungan niyang gagawin sa pamagitan ng isang tao na kanyang hinirang, pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang buhayin ng taong iyon. At yun si Jesus Christ. Kaya yung tinasabi kayo ng gospel, paniwalaan mo. At yung po ang katunayan, kaya siya'y nabuhay na muli at siya'y makit sa langit at ito po ang katotohanan, siya'y babalik at sa pagbabalik niya, mayroon ng paghuhukom. Kaya nga yung rapture, ito po yung pinaghihandaan natin ngayon, mga kapatid. Kaya kung hindi po gayon, mga kapatid, ay yung paghuhukom na sinasabi, di ba pastor sa huling-huling panahon na yan, pero sinabi sa Hebreo, paano nga? 2,000 years na nakakaraan. Sabi sa Hebreo, ito po ang sabi, itinakda sa tao na minsan lamang mamatay pagkatapos sa paghuhukom. Bakit po? Sino po sa inyo ang 2,000 years na nabubuhay pa hanggang ngayon? Wala naman, di ba? So, sari-saring lahi, maraming namamatay. Kaya yun naging problema sa 1 Thessalonica, chapter 4, yun po. Nagugulo yung mga Thessalonica kasi sinabi niya, namatay na yung mga ninuno namin. Paano yan? Mga Kristiyano, paano? Ano nangyari sa kanila? Kaya pinaliwanag doon yung rapture. Na pagdating ng Panginoon sa ulap, bubuhayin muna ang mga namatay na mga mananampalataya. Di ba? Nakasulat. Kaya kung unawain mo po, kaya nga, totoo po, yung paghuhukom, makatarong ang gagawin niya ng Panginoon. Kaya nga, ito po yung tingnan nyo. Sa John chapter 3, verse 16 to 18, sabi po doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya ay sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo niya ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan sa libutan, kundi iligtas ito sa pamagitan niya. Verse 18, hindi nahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak, ngunit pinarusahan na, hinatulan na ng parusa ang hindi sumasampalataya sa anak, sa bugtong na anak. Pagdating sa 36, ang sino man sumusunod o nanampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Pero ang hindi sumusunod sa anak ng Diyos ay hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanilang poot ng Diyos. May poot ang Diyos. At iyon ang paghuhukom sa huling-huli, lahat ng hindi nanampalataya. Pero kung ikaw nanampalataya at ikaw ay namatay na ngayon, meron ng paghuhukom. Bakit? Hindi ka na mapupunta doon sa may apoy na kung doon saan ay
o yung Hades na ilalagay na iimbak ka doon ay may apoy at mayroong ng pagdurusa. At sa huling-huling panahon, ilalabas ng Diyos yung impyerno, yung lawa ng apoy at doon ay ibubulid ang lahat. Kaya kung titingnan po niyo mabuti ang Biblia, nakakatakot pagdating po sa impyerno. Pero ginagawa nga pong biro, yung pinakita ko dito nung nakaraan, sabi ko, huwag niyo kakalat. Kasi po, parang yan ay pagmamak sa Diyos. At nakakaawa po yung gumagawa noon sapagkat pagkababasa yung Bible, ngayon pa lang, buhay pa lang siya, mayroong uod na nakakain sa kanya at may apoy na hindi namamatay. Imaginin po niyo ang lahat ng gumagawa na yan. Kung naniniwala kayo sa salita ng Diyos. Amen. Lahat po na naniniwala, pumalakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya po mga kapatid, hindi po natin gagawin biro, hindi tayo nag-entertain ng tao, pinag-aaralan po natin kung ano ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, minsan lang tinakda sa mga tao, minsan lamang mamatay pagkatapos sa paghukom. Kaya kung ikaw ay mamatay na ngayon, ako po ay senior na, hindi ko alam kung kailan pa ako darating. Kailan pa ako darating ba ako ng 80 o ng 90, hindi ko alam. Pero paano kung dumating na ang Panginoon? 2030. Paano kung dumating na ng 2026? Paano kung dumating siya ng 2028? Paano kung dumating siya 2050? Wala na ako dito siguro noon. Patay na ako. Hindi ko alam. Hello? Sino sa inyo ang nakakaalam? Pero dapat may paghahanda tayo. At wag mo iyong kakalimutan yung mga bagay na ito. Pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Iyan po ang kailangan. Ang sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay maliligtas. Sabi sa verse 16 hanggang 18. Tapos pagdating sa 36, ang hindi sumunod sa anak ay hindi maliligtas, manatili sa kanya ang pot ng Diyos. Amen. Sapagkat sa 1 Thessalonica, nandiyan na po ang paghukom. 1 Thessalonica, chapter 4, bababa ang Panginoon sa langit. Gubuhay muna ang mga namatay na mananampalataya. Hindi lahat ng patay ay mabubuhay. Lagay niyo sa isip niyo, hindi lahat ng patay na namatay na tao ay pupunta sa langit. Yun lamang mga mananampalataya. Hindi po mananampalataya sa nguso, sa puso. Dahil ang tunay na pananampalataya na ituturo ng Biblia, Romans chapter 10, verse 9, ay nanggagaling sa puso at nagpapahayag sa labi. Hello? Kaya wag mag-pretend. Kaya mga kapatid, kung hindi mo naintindihan ang kaligtasan mo, bumalik ka, magtanong ka, karapatan mo yan. Sapagkat pag tinabunan mo yung ganyang mga bagay, nabubuhay ka sa kawalan. Kaya napakahalaga po yung naintindihan. Tayo nagpaparami ng membro, pero kailangan marami ang maligtas. Bakit po? Ito po ang sabi ng 2 Pedro, chapter 3, verse 9. Hindi pa niya ginaganap. Hindi pa siya bumabalik ngayon. Dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Bigyan tayo ng tsansa na magsisi at tumalikod sa kasalanan. Sapagkat ayaw ng Diyos na may mapahamak. Hello! Yung nanay mo, ayaw na mapahamak siya. Yung lolo mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, yung best friend mo, ayaw ng Diyos na mapahamak yan. Binibigyan niya ng pagkakataon. At kung ikaw mismo, sa sarili mo, mga kapatid, gusto mong magamit ka ng Panginoon, mag-akay ka ng kaluluwa, maging malinis ka sa harapan ng Diyos. Sapagkat ipapasa mo malinis. Yung kaluwalhatian ng Diyos, ibinuhos na sa atin. Ibinigay na sa mga mananampalataya, mga kapatid. Kaya ang dapat sabi ng Biblia, Romans chapter 8, verse 29. Kilala ng Diyos kung sino sa Kanya at ito itinalaga niya upang maging kamukha, kawangis ng Kanyang anak. Iyon ang inanais ng Diyos sa atin. Hindi isang palabas lamang na pinako si Jesus sa krus at yun po minsan yun po ay nagiging palabas na lamang sa marami. At nakakondisyon na ang isip. Kaya mga kapatid, gumising po tayo ngayon. Hindi po sapat yan. Ang sapat niya, nabagbag ba ang iyong damdamin, ang iyong puso? Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Ito yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Bigyan tayo ng chances ng God na mapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Tandaan nyo, sa simula pa lamang hanggang sa panahon ng end times, isa lang ang
may sinabi ang Diyos na di dapat nating kalimutan. Kaya napakahalaga po, don't forget to do this always. Alin po, yung pagsisisi. Kung ikaw iligtas na, okay. Pero kailangan po ikaw yung maggamit. At hindi ka magagamit kung ikaw po ay merong halo sa iyong sarili na pwedeng gamitin ng demonyo habang ikaw ay nangangaral, pagtawaran ka. At sasabihin ng demonyo, hindi, mangaral ka na mangaral. Sabihin mo si Jesus Christ. Pero wag mong gagayahin si Jesus Christ. Pag-uwi mo, ganun pa rin ang buhay mo. Ano mangyayari? Yung pinangaralan mo, ang dami ko pong nakausap. Kasama mo ba siya? Kasama ba niyo siya? Matin ba siya sa inyo? Yan ang naging problema ng maraming church. Marami natisod. At minsan, umatin siya ng lamig, umatin siya sa church. Nung pagdating sa church, first time niya matin pa ng fellowship. Iba nakita niya, iba narinig. Mula noon, hindi na matin. Alam niyo, hirap na hirap din ang aking kalooban. Lalo na yung nangangaral, alam po ba niyo? Pero hindi po dapat tayo huminto sa pangangaral. Meron po akong ginawang tracks ngayon. Alam ko po ang hirap ng mangaral ngayon. Naggawa po ako ng tracks. Ituturo po namin sa inyo kung paano natin gagamitin siya. Ang hiling ko lang po sa inyo, kahit magbigay ng tracks, kahit mangaral ka, kung hindi ka naman nagsisisi na yung kasalanan, hindi ka tumatalikod, sayang lang. Dahil ang hinahanap ng Diyos ngayon ay yung tunay na mapaglalagay ng pader para yung puot ng Diyos ay hindi po dumating sa ating bansa. Hindi lang ito sa Israel, bagamat doon ay tutok sa Israel. Pero ngayon kung i-apply po natin, tayo yun. At kita natin, karapat dapat parusahan ng Pilipinas. Ang daming kasalanan, ang daming kasinungalingan, ang daming kayabangan, ang daming kahalayan na karapat dapat lang parusahan. Tama? Pero Panginoon, marami po nanalangin. Sana kaisa ka, kapatid. Sana kaisa ka. Para matulin na magkaroon ng revival sa ating bansa. Alam nyo, napakahirap na paglalabas ka sa bahay mo, mayroong patayan, may nakawan, may nagta-drugs. Di ba? Kaya ako, pinag-pray ko po, mga kapitbahay ko, pinag-pray ko ang looban namin, pinag-pray ko yung baryo namin. Kasi alam ko nangyayari sa baryo namin. Kaya ngayon po, kumilos po tayo. At makakilos ka po ng maluwag kung tayo po ay tumanggap na ng tunay na pagpapatawad na gawin sa Panginoon sa ating mga kasalanan. At lagi tayo nagpapakumbaba sa Kanya. Kahit wala po tayong kasalanang alam, lagi tayo magpakumbaba sa Kanya. Diyan nalulugod ang Diyos. Sinabi niya, ang nagpapakababa ay tataas niya at ang nagpapakataas ay baba niya. Tayo po ay manalangin na maraming salamat po. Salamat po sa araw na ito. Salamat o Diyos sapagkat patuloy tinuturo mo sa amin na ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ay kailangan namin gawin. Hindi lang po minsan, kundi palagi. Sapagkat ito po ang nais mo, sapagkat kaming lahat, Panginoon, habang nasa mundong ito, katulad kami ng tupa na puti ay pwedeng madumihan sa aming paglakad, sa aming pamumuhay, sa aming kaisipan, sa aming puso, sa aming katawan. Pwedeng madumihan ng kasalanan ng sanlibutan. At salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin. 1 Juan chapter 1 verse 9, kung papahayag ng aming mga labi, ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na kami linisin mo, patatawarin sa aming mga kasalanan. Lord, salamat po
sa iyong pagtsatsaga sa amin. Salamat po sapagkat hindi lamang namatay ang Panginoong Hesus sa krus upang kami tubusin, kundi Panginoon, sinasamahan mo kami upang kami makalakad ayon sa iyong nais tulad ng aming Panginoong Hesukristo. Hindi man namin magaya ang aming Panginoong Hesukristo, pero magkakaroon kami ng lakas, kapangyarihan dahil sa banal na Espiritu Santo. Kaya, O Diyos, tulungan mo ang bawat isa lalo sa panahong ito, O Diyos. Wag lang kami matutok sa alalahanin sa mundong ito, sa mga sarili namin pangarap, sa aming pamilya, kundi maisip din po namin, Lord, ang nangyayari sa aming bansa, sa aming bayan, sa aming baryo, sa aming pamilya. Ama, maraming salamat po at dalayan ko po, O Diyos, Lord, patuloy na pagtatagumpay mo ay ibigay mo sa iyong mga anak. Lalo na po yung mga estudyante, Lord, lalo sa panahong ito, ilayo mo sila sa lahat ng panganib, yung mga nag-aaral, samahan mo sila, ilayo sa masamang bisyo, masamang barkada, masamang kaisipan. Ilayo po sila sa lahat ng kasamaan, O Diyos. Lalo po ngayon na yung espiritu ng bullying na sinususugan ng demonyo. Kaya marami ang papakamatay, maraming mga kabataan, nakabata pa lang, ay nadidepress na, nawawala ng tiwala sa sarili dahil sa kasalanan ng bullying, Panginoon. Ito ay winawasak namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. At dinadalayin po namin, Lord, lahat ng mga estudyante namin, mga kapatiran, sa buong bansa, maging dito sa San Pablo, Diyos, Lord, elementarya, high school, college, lahat po ay makagraduate. At Lord, salamat po doon sa mga nakagraduate na, Lord, salamat po. Marami po sa amin nakagraduate na meron pong mga award, merong honor. Lord, salamat po. Sinamahan mo sila. Salamat sa pagtatagumpay. Tinutugon mo ang aming dalangin na lahat po ng mga estudyante namin ay makatapos sa kanilang pag-aaral. Magtagumpay po sila kung sila kukuha ng board. Lord, samahan mo sila at pagtagumpayin mo hanggang sa kanilang pagtatrabaho. Hanggang sa kanilang pagninegosyo, ano pa man ang kanilang magagawin sa kanilang buhay. Pagpalain mo ang mga magulang, O Diyos, Lord, na nagpapaaral, nangangarap para sa kanilang mga anak. Panginoon, dalahin po namin, palakasin mo sila, at dalahin po namin, Lord, na maranasan po nila na Diyos, tulad ng sinabi, sa bawat isa amin na hindi mo kami iiwan, ipabayaan man. Magkaroon lang po kami ng tunay na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan upang ito ay lubusan naming madama sa aming buhay, na ikaw ay hindi nagpapabaya sa iyong mga pangako. Kasama ka namin lagi. Ama, maraming salamat po at sa mga may negosyo, sa mga naghahanap buhay, lalo po sa panahon ito, maging sa mga estudyante, sa lahat kami, Panginoon, dahil sa pagbabago ng klima, Lord, yung kalusugan ng bawat isa, pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman. Lord, maraming salamat po, purihin ang iyong dakilang pangalan. At Lord, inaangkin ko po ng church na ito, O Diyos, Lord, yung tunay na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ay magaganap, Panginoon. Lord, ito po ay aking inaangkin at pinagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless you.